Okay, good morning po sa ating lahat at welcome ulit dito po sa ating church service dito po sa Toy Center Bible Believers Baptist Church. Dahil Pimawit, ulitin natin yung Victory in Jesus. Dahil matagumpay po ang naging resulta ng Victory Bible kahapon despite na umulan man. Umulan ang nagpasa umulan ang nagbigay ng signal para page 36. Body, init man ang panahon. So, ayun po natin ang
nakakahingal. Awitin natin ang page 24, Standing on the Promises. Ganyan tayo po itinulungan ninyo. Ang dakilan namin Diyos, maraming salamat po. Yes. Ang bagong linggo ito. Nagpalingin po sa amin, Lord. Ito rin ito, Panginoon Diyos. Pagpalingin po ang inyong ingatan. Kaya, Panginoon Diyos, lalo-lalo na po ang mga kapatid na araw-araw na nagbibigay kay Panginoon, inatin po sila, inatin po sila, ang mga kapatid. Tapos rin po na pwede po ang sila dito. Hindi lang po sa material, kundi sa espiritu na nakakasok.
umabot sa ating Sunday school. Ito po sa 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17. So ito po ay napapanahon dahil nasa huling araw na po tayo. Ang magiging kalaban ng Kristiyano yung lagi natin niligan ng diin, the apostasy. There is what we call yung departing from the faith. The other one, yung heresy. Ito po yung misplaced truth. Nasa katotohanan nila, pero mali ang pagkagamit. Ito naman sa ating magiging paksa sa umaga nito sa ating Sunday School. The attack on the inspiration of the Scriptures in these modern days. Ito po kasi yung mga trending ngayon na yung inspiration of the Bible, yung Scriptures. Meron pong naniniwala, hindi inspired, naniniwala, inspired. The question, ano ba talaga? So very confusion, no? Confusing po ang nangyayari. Anyway, nasa last these periods na po tayo dahil ang manlilila, no, yung kalaban ay talagang 24 hours po siyang gagawa. Tayo ay kanyang ma-deceive, mawala sa ating tamang direction. Babasahin ko po 2 Timothy 3:16 ang wika ng talata. All, wala pong exemption, Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, that's number 1, for reproof, number 2, for correction, number 3, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. May God bless word. So pag sinabi natin inspiration, ito po yung tinatawag na God breath of God. Yung hininga ng Panginoon. Force, buhay po yan. In Job 32, tingnan natin yung Job 32, verse number 8. If I'm not mistaken, no? So binanggit po dito yung salitang inspiration. Job chapter 32, verse 8. Sabi po ng Job 32, verse 8. But there is a spirit in man, and the inspiration of the Almighty God, Almighty, giveth them understanding. Yung pong inspiration, kumbaga ito yung bumubuhay at nagbibigay buhay, parang isang bagay ay makaunawaan mo, maintindihan mo po. No? Kaya kung wala scripture, kung babalikan natin yung 2 Timothy chapter 3, verse 16, ibinigay ito, sabi ito, given by inspiration of God. So the attack on inspiration of the Scriptures in these modern days. So tayo nabubuhay sa panahon na kung saan ang Biblia, ito'y constantly, madalas po siyang nag-question, criticized, and rejected. O? While yung technology, talagang yung technology ngayon, napaka-advanced po, no? Napakabilis, no? The technology and knowledge have advanced. Kaya ngayon talagang yung mga pag-process ng lahat ng mga bagay napakabilis. Kung gusto mo lang gumawa ng NSO, kaya LEO, no? License, internet lang, madali kang makapag-register. So lahat, kumbaga, ipinasok na po through tinatawag na computer o network, no? So yun po yung bunga po ng technology nag-increase while yung salita ng Diyos ito ay naisasantag din ng marami. So yun po yung tinatawag na technology and knowledge have advanced, but the attacks against God's Word have also increased. Kung gaano kabilis po yung takbo ng tinatawag na knowledge and yung technology, ganoon din naman kabilis yung pag-disregard o pag-atake doon sa salita ng Panginoon. So, ang salita ng Panginoon, ito po ay na-record in the Bible back in Genesis chapter 3, verse 1. Tingnan natin yung Genesis 3:1. Ang salita ng Panginoon, as I have said, ito po ay na-record for the first time in the Bible. They question, no? Ang ating Panginoon question. So, ang sabi ng Genesis 3:1,
So kung pinag-uusapan natin ang lahat ng bagay-bagay dito sa lupa, dito po nag-origin lahat. Ngayon, bunga na lang po. Bunga na lang po ang nangyayari ngayon sa ating mundo. So, Genesis 3, ito po yung account po ng unang tao, Adam and Eve. Yung sila'y mahulog sa pagkakasala by questioning God, questioning His Word, questioning His commandment. Sabi ng 3:1, now the serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord God made. And he said unto the woman, so ito po yung kanilang conversation ng Diyos at ang babae na si Eve. Ye had God said, ye shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. But the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, ye shall not eat of it. Andoon po sa itang not, no? Neither shall ye touch it, lest ye die. Sabi po ng Panginoon sa inyong utos kay Adam and Eve. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. So dito po pumasok yung panglilinlang, pandaraya po niya. Kaya to make the long story short, this is the product o yung resulta, bunga ng pangyayari back in the Genesis chapter 3. No? So today, sa ating kapanahunan, the same attacks continue po ng marami. So ang unang punto na ginamit na pag-atake, i-attack of doubt. Binigyan ng pagdududa si Adan at Eva ng Diablo. When Satan, pangalan niya Lucifer, and then siya makahulog dito sa lupa, he became serpent, with dragon, and then he entered into the Word of God, to si Genesis chapter 3, dun po siya nandaya, questioning what God had said. Kaya, marami po mga tao ngayon, they question whether the Bible is truly God's Word, or they claim it's merely a book written by men. Yun ang mga paniniwala ng iba, ito'y sinulat lang ng tao. So, sabihin, sa kanilang paniniwala, ito ay galing lang sa tao. Pero ang question, ano ang klaseng tao na ginamit ng Panginoon when He allowed to wrote the book, no? And others say it contains errors and contradictions. Iba naman, paniniwala nila, mayroon daw halong mali at may mga contradiction yan. Pero yung Biblia, wala po siyang contradiction. Kahit mga iba-ibang klaseng books of life na ginamit niya to write this book, but yung resulta ng kanilang sinulat, wala po siyang contradiction. Just like yung Synoptic Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, ang lahat ng kanilang sinulat, patungkol lahat kay Kristo. As I have said, di ba, si Matthew, pinakilala na si Jesus Christ bilang King of the Jew, but he was rejected. Instead of putting a crown and yung tinatawag na balabal ng isang hari, instead of putting that, nilagay ng crown of thorns, tinanggal yung kanyang kasuotan, at binigyan na ng balot. At nilagay nila, this is the King of the Jews, sa kanyang post, no? And then, not only that, si Mark naman, pinagilala po siyang the suffering servant. Kasi nagpunta sa rito, dapat siyang paglingkuran. But he came to be minister, but he ministered. And then si Luke, pinakilala si Jesus Christ, Son of Man. And then si John, pinakilala po ni Jesus Christ na siya po yung God manifest in the flesh. So deity ang tinuturo ni John. No? And then, yung po mga false teachers, ito yung mga nagkakas ng doubts on the biblical truths. Yung mga false teachers. Kaya maraming mga naglipa ng mga bulaang mga propeta and false teachers na naglipa na nakakalungkot. Minsan, yung mga even professing Christian, they questioning God. They question the inspiration of the Word of God. Lalo pong nakakalungkot po yun. Ako? And then, pangalawa, titignan natin not only the attack of doubt, the attack of human philosophy. Tatlo po yung enemy ng Kristiyano. The philosophy, tradition, and science. Filosofia, yung tinatawag na human wisdom, na ito yung kanyang binabargain sa ating Panginoon, yung intellect ng tao. Diba sabi ng Isaiah, my thoughts are not your thoughts, neither my ways are your ways. So hindi pwedeng maging mataas ang mindset ng tao
hanggang sa ating Panginoon. Siya yung creator, tayo mga creature lamang. Amen. Di ba ginawa din sa Book of Romans? God give them up, God give them up. 3 beses. Dahil ang tao po talagang pilit niyang itinataas ang kanyang sarili. Sa niya ito nakuha. Kay Lucifer, in Isaiah chapter 14, I will. 5 times po yung I will niya. Pero yung 5 times na yun, sinagot din ng Panginoon. Binagsak po siya dito ng 5 beses. Ang kanyang last abode, yung bottomless pit. Yan po, no? So, ang point number 2 natin, the attack of human philosophy. So, modern thinking often elevates human reasoning above God's word. Kaya ngayon, pag ang tao nagsalita, gagamitin niya yung kanyang edukasyon. Gagamitin niya yung kanyang philosophical mindset. Sabi ng lipunan, sundin mo ang puso mo. Follow your hearts. Sabi ng Bible in Jeremiah 17, no? The heart is deceitful and desperately wicked. Ang puso ay madumi, ito ay talagang wicked, sabi niya, marumi, no? Hindi ba sinabi rin sa James chapter 5 that every imagination of the heart of man is evil and continually evil. Yung ginawa ng Panginoon, tinanis po niyang mundo by means of a floods. Yung floods of Noah. Kasi nakita niya, every imagination and intents of the hearts of man is evil and continually evil. Wala siyang makitang matino ang puso niyang tao. Yeah, there were only 8 souls who got saved after the floods. Noah, Mrs. Noah, the 3 sons and 3 daughters-in-law. Then, ang sabi po dito, the Bible says, trust in the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. Tingnan nga po natin yung Proverbs 3:5. Proverbs 3:5. Dito po sa Kawikaan. Chapter 3, verse 5. In verse 1, sabi niya, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. So, mayroon pong blessing when you keep the commandment. Yun, kapag pinagdududaan mo yung mga salita ng Diyos, natural, wala pong tinatawag na length of days, walang long life, walang peace. Those 3 are absent when you doubt the will of God. And then let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways, sabi niya, acknowledge him, and he shall direct thy paths. Maliwanag po ito, no? Na ang ating buong pusong pagtitiwala sa Panginoon at sa kanyang salita. See, when you trust God and His book and His written word of God, mayroon pong blessing, long life, peace, ano pa? Yung binanggit niya rito, 3, no? So they found favor and understanding in the sight of God. In verse 2, mayroong length of days, may long life, may peace, na idadagdag sa iyo ng Panginoon. May mga tao na nagdadaw sa salita ng Panginoon, walang kapayapaan. Punong-puno ng kapigatian, full of troubles. Sabi ng in Job, no? Full of troubles in a few days, kanilang buhay. So many, ang kanilang preference, yung kanilang human opinion over the divine revelation. Kaya ang kalaban ng tao yung kanyang mind. Hindi ba sabi ng 2 Corinthians 4:4, yan po tinarget ng kalaban. Ang mind po ni Eve, in whom the God of this world had blinded the minds of them. So yung them po doon, nauna si Adam at Eva, sila ang unang tao na buhay dito sa lupa. Yung sumunod po sa kanila, yung kanilang naging pamilya, na binulagan din po ng kalaban na ito na Satanas. Kaya yung mind po ng tao, ang unang target ng kalaban. Kaya meron namang tinatawag na counter ang Panginoon. Let this mind be in you. Philippians chapter 2. Kaya yung kaisipan ni Kristo, yun ang i-embrace mo sa buhay mo, you will be set free. Amen? Amen. Kaya mayroon tayong John 8:32, you shall know the truth and the truth shall make you free. So hindi ka magiging alipin ng kasalanan, yung hindi ka magiging alipin ng sanlibutan ito, bagkus ikaw ay laya. Bakit? Una,
hindi mo pinagdududaan ang sinabi ng Diyos. Amen. Pangalawa, hindi yung philosophy ng tao yung ating final authority. Amen. Final authority natin, walang iba ang salita ng Diyos. King James Bible 16:11 is our final authority. Sabi ng Ecclesiastes, where the word of a king, there is power. Sino po yung king ng ating buhay? Walang ibang ating Diyos, ng ating Panginoon. So, when man's wisdom contradicts God's word, kapag ka daw yung wisdom ng tao, kinokontradict niya, kumbaga, sinasalungat niya, ang salita ng Panginoon, this is the time, mga anak ng Diyos, tumayo at manindigan. Amen. Hindi yung pamamayaan mo na lang na yung pinopromote nila, mali na lang, tapos sasamayunin mo pa. Nakalungkot po, no? Marami po mga, even sa professing Christian leaders, sa mga church, kalungkot, no? Yung kapang leader, yung kanilang dating paniniwala, naglalaban mo na yung inspiration ng salita ng Diyos. Ngayon, ikaw yung number one na ini-criticize mo, ini-question mo ang inspiration ng Word of God dito, samantalang diyan ka binigyan ng understanding ng Panginoon, di ba? There is a spirit in man, and the inspiration of the Almighty giveth them understanding. So, paano malaman na ikaw ay ligtas ngayon? Paano mo nalaman may langit? Paano mo nalaman may tagapagligtas? Paano mo nalaman na ikaw ay pupunta ng langit? Because of the inspiration of God, giveth you understanding. Maliwanag po yun, no? So that's point number 2. The reason why they attack the inspiration of the scriptures in these modern days. Number 1, by the attack of doubt. Pangalawa, the attack of human philosophy. Laban po ng tao yung philosophy, science, and traditions. And then ang pangatlo, the attack of moral relativism. And today's culture teaches that truth is subjective. Yan ang tinuturo ng kultura. So your truth and my truth have replaced absolute truth. So yung absolute truth dito sa Diyos yung katotohanan na pinaniniwalaan ko, at same time yung katotohanan na pinaniniwalaan nyo, yan po ay subjective para. Pero yung katotohanan na nanggaling sa salita ng Panginoon, ito ay absolute. Yan. Sabihin, wala po siyang halo, wala siyang mixture. Kaya ito ay inspired, preserved, sabi ng Book of Psalms, no? Wala po siyang error. Kaya yun pong pangatlo po na dahilan kung bakit inaatake po yung modern, and this modern period, yung inspiration of the Bible. So, biblical standards are often labeled outdated. Sinasabi nila, ay, matagal na yan, yung totoong Biblia, wala na ngayon. Yun ang kanilang paniniwala. No po, however, sabi nga ng John 17:17, Thy word is truth. Ibig sabihin, pag ang salita ng Diyos, ito'y katotohanan, wala siyang kasinungalingan. So pag yan ay dinagdagan mo na, hindi na yan truth, half truth na siya. No po, yan po ang nangyayari po sa panahon natin ito, na yung absolute truth na re-replace po ng tinatawag na subjective truth o kaya suggested truth ng tao. Suggestion lang niya yun Pero kapag sinabi natin absolute, definitely, wala nang halo po yan. Because this is belong to God Himself. Galing ito sa ating Panginoon. So sana po, nasusundan niyo po, kayo pong nakikinig sa online. Ito po yung pang-apat na atake ng inspiration ng scriptures in these modern days. Yung pangapat, the attack of Bible neglect. One of the greatest attacks is not open criticism but simply neglect. Isang tabi na lang natin yan, kalimutan na, huwag natin pang-usapan yan. Yung sinasabi ng 2 Timothy chapter 3, for reproof, number 1, for correction, for instruction, in righteousness. So kapag tinanggal natin yung usapan patungkol doon sa inspiration ng Panginoon, salita niya, paano pa natin maintindihan yung katotohanan? So yung reference kanina, yung Job 32 verse 8, there's a spirit in man, and the inspiration of the Almighty
giveth them understanding. Ito pa po yung karagdagan sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 13 ba yan? Ang tao kasi spiritually discern po siya, hindi niya maintindihan yung issue patungkol sa spiritualidad. 2 Corinthians. 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 2. Yan. Ito po sa verse 11 muna. Tama ba yan? Sige, verse 11. For what knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but, capital S, the spirit of God. Yung bagay patungkol sa tao, hindi niya maintindihan, kundi yung pala spirito ang sa magsasabi. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that he might know. You see that? That you might know the things that are really given to us of God. So without the spirit connected sa buhay natin, hindi tayo na-regenerate, hindi natin maintindihan yung mga spiritual things of God. In verse 13, which things also we speak, not in the words which man's wisdom. Again, I say philosophy, human wisdom. Teacheth, but which the Holy Ghost teacheth. Kaya yung Holy Spirit of God, the Holy Ghost, yun ating tagapagturo. Comparing spiritual things with spiritual. Wala siyang ginagawa dito, comparing spiritual things with carnal things. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, but for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Hindi po niya maintindihan hanggang hindi ma-born again yung kanyang spirit, because the Holy Spirit Himself, siya po yung mag-illuminate sa iyo. Siya yung magbibigay ng wisdom sa iyo so that you will understand yung deep things of God. Kaya, ang sabi ng 16 po, who have known the mind of the Lord that He may instruct Him, but we have the mind of Christ. You see? So yung mind po ng ating Panginoon, ito po ang nagbigay ng pangunawa sa atin. Kaya natin naiintindihan. Bakit tayo nandito ngayon? Ano yung purpose? Kahapon, sabi ng tagapagsalita sa revival, bakit ako nandito? Bakit kayo nandyan? Bakit kayo namamaypay kahit na mainit? So ang dahilan, ang bigay kaluwalhatian sa Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo napunta rito to display ourselves. Ang pinakalayunin natin para makapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Amen? So yun po yung pangapat, the attack of Bible neglect. So many, sabi ito, churches sometimes emphasize entertainment over biblical teaching. So yan na nangyayari mo ngayon, no? Kapag halimbawa, hindi ma-entertain yung tagapagsalita, boring, sabi ng mga listener. Pero hindi po ganun ang disenyo ng Panginoon. Ang design ng Panginoon, this is a biblical teaching, so therefore, ang pagiging pakinabang ito, biblical din. So Christian may spend more time on social media than in God's Word. Ito ngayon, kahapon na-mention din yan. No? Kaya ginawa ng lahat ng cellphone, inilagay dun sa lalagyan. So and then, malaya ngayong makinig, ang mga magikinig, malaya yung mga naral. Walang distraction. Kasi kapag nandiyan yung mga cellphone sa mga people, no? Maya-maya, umipindot yan, kahit na nagsasalita yung pastor. So yun po, no? Neglect. A neglected Bible soon becomes a forgotten authority. Right. Pag ito ay nakasanayan na po ng isang Kristiyano, yung ninineglect niya ang Bible, di ba? Ano mas mahalaga ngayon pag naiwan yung cellphone mo at saka Bible mo? Test ng talagang kung mahalang Kristiyano ang Panginoon. Naiwan parehas ang Biblia at saka cellphone. Anong magiging pakiramdam mo? Pag hindi mo nadala yung Bible mo, siyempre hindi ka mapakali, di ba? Kasi yun ang weapons mo eh. Pero sabi nila, kahit naniwan ang Bible, okay lang, meron akong cellphone eh. Mas importante sa kanila ang cellphone. Kumantala ang cellphone, pwede mo wala yan. Pero yung Bible, nandiyan palagi, siyang magbibigay ng guide sa atin.
And ang panghuli, mga kapatid, the believer's response. Ito naman yung dapat nating tugon. Pagdating doon sa mga umaatake, doon sa inspiration of the Scriptures in this modern time. So believe the Scriptures as God's inspired Word. Yung tanong, naniniwala po ba kayo na ang Scripture ito ay inspired Word of God? At lamang po, ang sabi ng 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of God. To study Scriptures diligently. No? And then defend the Scriptures with meekness and confidence. Again, 1 Peter 3:15. Kailangan din nating i-depensa ang mga kasulatan nang may kaamuan at mayroong tinatawag na confidence. Hindi naman tayo yung magmamalaki ka dahil alam mo yung Scripture. Hindi naman po ganun. Ang point po dito, alam mo ang katotohanan kailangan. Panindigan mo yan, huwag mo yan i-despise nila. Sabi ng verse 15, but sanctify the Lord, I'm reading 1 Peter 3:15, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to everyone that asketh you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear. No? Nang mayroon pong kaamuan, having a good conscience, that whereas they speak evil of you as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. Maliwanag po itong talatang binasa natin. So, as a believer, our response, kailangan paniwalaan natin yung Scripture. Ito po ay 100% God's inspired word. Inisak na, kumbaga, pinasiyahan ng Panginoon yan. At ito ay pag-aralan natin ng diligently. I-depend natin ang kasulatan ng may kaamuan at mayroong tinatawag na paninindigan. And then live the Scriptures daily. Yan ay pamuhay natin. Acts 17:11. Ito, naalala ko lang ito, no? Sa Acts 17:11. Sabi ng Acts 17:11, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the Scriptures daily, whether those things were so. So ito mga nobleman, mga mararangal na tao, na hindi po nila pinapalagpas na basahin, saliksikin ang salita ng Diyos. Kaya nung kami po ay nag-video sa GB, yan po yung caption ng aming pangalan sa programa, umalam at sumiyasa. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Umalam ka at siyasatin mo, kung yan ay totoo. The inspiration of the Scriptures is under attack through doubt, that's number 1. Number 2, through human philosophy. Number 3, through moral relativism. And then number 5, through neglect. Yet God's Word remains unchanged. Yes, Kahit na yan ay inaatake ng marami o sino pa man, kailanman hindi nila pwedeng baguhin ang salita ng Diyos. Amen. I, the Lord, sabi niya, I change not. Sabi ng Mala kayo. In Isaiah 40 verse 8, bilang ating conclusion verse, the grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Amen. Nanuan po nila talagang inaatake ang salita ng Diyos, mananatili po itong inspired, infallible, in eternal. Yung ating responsibilidad, huwag natin itong babaguhin. Bagkus paniwalaan, sundin, at ipangaral. Believe, obey, and proclaim it. Believe, obey, and proclaim it. Ganino sa mga tao na wala pa pong pagkakilala sa akin. Amen. So this is the reason why they attack the Scriptures, the inspiration of the Scriptures in this modern day. Alam nyo, napakakalad natin. Bakit ka? Kasi yung ating paniniwala ay malalim na. Kung hindi ka malalim sa iyong paniniwala, pwede kang ma-sidetrack. Pwede kang ma-carried away.
Pero kahit nakakaunti lang tayo, pero malalim na paniniwala natin dito sa salita ng Diyos. Amen. Hindi po tayo matitibag, hindi tayo mawawala sa plumb line. Amen? So let's have a short break, tapos balik po tayo sa ating mensahe. Yan. Tayo po ay bumalik sa ating mga song. And we will sing the song, My Savior's Love, in page number 20. So madalang natin pong awitin ito, no? Page 20, My Savior's Love. I stand
po sa ating scripture reading, awitin po natin itong higher ground. Bihira natin ang higher ground. Tapos sa ating scripture reading, buksan po natin ang ating mga Bible dito po sa Jude chapter 1 from verse 1 to 5. Jude chapter 1 to 5. Dahil po tayo at pagdating sa huli, sabay-sabay po tayo. Jude chapter 1 verse 1. Jude, the servant of Jesus Christ and brother of Jesus, then that I do it. Bago po magsa.
Job chapter 1, 1 to 5. Job chapter 1, verse 1. There was a man in the land of Uz, whose name was called Job. And that man was perfect and upright, and one that feared God, and eschewed evil. There were more than 27 sons and 3 daughters. His substance also was 7,000 sheep, and 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 asses, a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. And his sons went and feasted in their houses, everyone his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. Sabay-sabay po tayo. And it was so when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned, and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Amen. Sino tayo sa piling na tayo? Tayo pinanalangin. Yes, our hands praying. Muli po, Panginoon Diyos, kami po ay nagsalamat sa araw pang ito for allowing ourselves to be here, O God, and to commune with you, O God, to offer ourselves as a living sacrifice, holy, acceptable unto you. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, ang umaga nito, kayo po ang patuloy na maitaas sa aming kalagahan. Hindi po ang iyong salita, ang iyong dakilang pangalan. Tawad din po sa lahat ng aming mga sala. Isip niyo po kami ng iyong mahal na dugo upang sa aming maglapit sa trono po ng iyong biyaya, kami po ay maging katanggap-tanggap. Dalangin po namin ang lahat ng nakatune-in online, naman ang kanilang kalagayan sa buhay, Lord. Was and pray, continue to bless them, Lord. Continue to lead and guide with them sa kanilang buhay. Maging po kami na nandito. Salamat, Lord, sa bibigay mo po ng malakas ang buhay. Opportunity upang namin ma-enjoy ang iyong kabutihan na patuloy mong pinapakita sa amin. Paligid po sa lahat ng kalayaan po na kami po ay malayang maglingkod, mag-aral ng salita mo, Panginoon Diyos. Dahil po namin sa oras pang ito, huwag kumaya na magkaroon ng hindrance or distraction ng aming nananabahan, Panginoon Diyos. Kaya ang salita mo patuloy na maghawad sa amin as we hear the message na iyong aabot sa amin, Lord, sa iyong lead, Lord. Dahil lead po namin, Lord, na magawain po na mangyari kahapon at tinapan po ng unang youth revival, Panginoon Diyos. Salamat sa victory, salamat sa lahat ng mga anak ko na nag-contribute ng kanilang time and availability, O God, as per yung kanilang mga resources. Kung ito ay may sakatuparan, dito sa lahat, the preaching of thy word, nawa po ito ay tumatap sa puso ng bawat mga kabataan na mag-attend, Panginoon Diyos, sa events na ito, Panginoon Diyos. Salamat din po sa mga fellow pastors and partners, Panginoon Diyos, in the ministry, na sila ay naging kasama po namin. Hindi po yung namin naging nakapagsalita. Continue to bless His life, Lord. Continue to empower Him as He preached thy word. Hindi po kami na nandito ngayon sa aming mabuting bilang, Panginoon. Alam po namin, marami kang pwedeng gawin sa ating buhay upang ipakilala ka that lives of people na wala pa pong relasyon sa inyo na part po ng transformation through us, Lord. Ito pong lahat ng aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Please, you may receive po. Maraming salamat. So once again, as po namin pasalamatan po kayo mga kapatid dito po sa ating church sa inyo pong time and availability na pinagkalot nyo po during the preparation ng revival. So we hope and pray na sa mga susunod po darating pang panahon
ay maging available pa rin po tayo para gamitin ng Panginoon. Sabi nga ng Bible that your labor is not in vain in the Lord. That is not unrighteous to forget your works na kung saan na ginawa nyo in the name of God, yan po ay nakarecord na sa langit. At dalangin po namin lahat ng mga nagsi-attend, ng mga young people kahapon, kahit malakas man ang ulan after po ng programa, tuloy-tuloy pa rin. Kung mga naging sign yung ulan, lalo po silang naging masigasig. Naging joy ng mga kabataan po ito. So once again, salamat po sa church natin. Yung pagsuporta, sa panalangin, sa pagluluto, sa pamimili, hanggang mai-serve sa mga kabataan at sa bisita nating pastoral home. So, yan po ang itinatutuwa ng iba. Kahit maliit man tayo, pero nagiging channel of blessing po tayo sa marami. Marami po mga nag-attend po kahapon, almost 70, no? Na young people, ano? So, Lord willing, in the coming day, madodoble po yan. So, hindi na po kakakasin sa lugar na yun, no? So, once for that, and then, ano ba yung mga ibang announcement natin? Yung mga mag-aaral, no? Tuesday, may pasok na kayo kasi bukas holiday pa rin. Dito lang sa Pampanga, pero sa mga ibang lugar, may pasok na yan. So, let's continue to pray. Mindanao, dahil tinamaan po sila ng lindol, no? So, tayo po ay yaya ng Panginoon, hindi tayo tamaan dito. Pero recently, dahil po natin pinagdaanan, ano? So let's continue to pray for one another. Lalo na po, ating bansang Pilipinas, hanggang ngayon po ay state pa rin po ang kalalagayan po niya. So let's pray that God will intervene from our president down to the lowest position. So sa mga mag-birthday, itong buwan ng June, salamat po. Patuloy kayong gayahin pa ng maraming buhay ng ating Diyos. So ang ating special number ngayon, ayun po tayong Jewel, Sister Serna, and Sister Jonah. Jewel kaya Jewel. Okay, gayet na natin. Sige na. Ano na? Kasi nandiyan ko. Good morning po sa bawat isa. Amen. Papasalamat po kami sa Panginoon sa pagkakataon ng makaawit. Diyan mag-Lord mo. Ano lang? Tunay nga po ang Panginoon ang ating tanggulan at sa Kanya tayo nakaasa sa mga panahon ng mga kapigatian man o kalungkutan man. Nais po namin awitin ang High Death, My Soul. Wonderful Savior is Jesus, my Lord. A wonderful Savior
Okay, salamat po for that wonderful song. He hideth my soul. Po yun ang Panginoon. Yung siyang nag-cover sa ating. Tayo po ay niligtas. We became a child of God. We became saints of God. No longer sinners, no? At naman po tayo sa mensahe ng Panginoon. Dito po sa Job chapter 1, ang ating text. So, by the way, ang month of June, ito po yung pinagtitiwang po nilang Father's Day. So, meron po tayong 4 na daddy o father here dito sa church, no? Si Brother Jerome, yan ay upcoming father na po siya. And of course, Brother Efren, and then Brother Mark, and yours truly. Meron tayong 4 na daddy po na church na Christ the Third. So, next Sunday na po tayo magkaroon siguro ng ating katla. Sa hapon ay hindi pagod ang mga chef natin. Sa kakatawa, sa kaka-enjoy, no? Sigaw dito, sigaw doon. Parang New Year eh. Parang New Year ang naging dating po ng programa kahapon. Ito yun ay youth program, pero may mga adults tayong kasama para mag-assist, no? Para mag-serve. Dito po sa Job chapter 1. So since Father's Day po ngayon, no? Ang ating magiging topic ngayon ay mga father, no? Father, work, family. Si Job kasi isa po isang mabuting ama. Eh, sabi ng verse 1, there was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was perfect and upright, one that feared God and eschewed evil. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. How many are there? 10, no? Yung naging anak nila. His substance also was 7,000 sheep, 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 she-asses, and a very great household. Napakayaman po ni Job during his time, ano po? So that this man was the greatest of all the men of the east. And his sons were and feasted in their houses, and everyone his day and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. And it was so, when the days of their feasting were gone about, Job sent and sanctified them, rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Napakaganda po ng puso ni Job, no? Na yung kanyang concern sa kanyang mga anak, kanyang pamilya, ay napakalaki. Kaya kumaga si Job sa pusong ama na a father worth following. Yun po yung ating title, a father worth following. So today, no-honor natin yung mga ama ng mga tahanan. Sila yung tinatawag na haligi ng tahanan. Mga magulang na babae o nanay, sila po yung ilaw ng tahanan. So sila yung, the mother figures dito sa buhay ni Job, siya po yung tinatawag na matapat na ama. Dahil pinangungunahan niya yung kanyang pamilya, kanyang mga anak by leading them and guiding them. At sila ay kaniyang kinikare, kumbaga, naalagaan po niya ang kanyang pamilya. And the Bible gives us many example of a godly fathers besides kay Job, ano? Marami pa rin po. Pero si Job, siya po isang kakaibang example sa Bible na kung saan ay sinulat, Job, siya ay kilala bilang po sa kanyang katapatan sa Diyos. Hindi pati yung kanyang concern sa spiritual well-being ng kanyang pamilya. Kaya po nga, wala po siyang spiritual, kumbaga, concern para spiritual well-being po ng kanyang pamilya. Malang araw, yung pamilya na yon magiging broken. E palagi natin binibigyan ng din dito every time nagkakaroon tayo ng dedication, ang Psalms 127, except the Lord build the house, they labor and they that build it. So kumbaga sa tahanan ng Panginoon, siya nasa gitna. Pag hindi ang Panginoon ang magiging pundasyon ng pamilya, ano man ang gagawin ng pamilya, hindi magkakagupan. Kaya God must be the center sa buhay natin. Ano namang aspeto ng buhay natin? Physical and spiritual, plano man ito, etc. So dito, dinemonstrate ng Biblia yung kwalidad, the qualities
that every father can strive to have. Ano ba ang klaseng mga tinatawag na kwalidad na dapat mayroon ng bawat ama ng tahanan? Number 1, punta natin sa Job 1:1, there was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect, and upright, and one that feared God, and eschewed evil. So according to this verse, that Job, he was called a godly father who walks with God. Lumakad po ng kasamang Panginoon. Because he said, one that fear God. Umaga, ang ama na kung saan may takot sa Diyos, meron siyang pagmamalasakit sa kanyang pamilya. Kasi kapag mawala siyang takot sa Diyos, asado yung pamilya na yun, magulo. Asawa, hanggang sa anak, hanggang sa komunidad, magulo yung pamilya na yun. Pero blessed po tayo dahil meron tayo mga ama dito sa church na ito, sa ating mga tahanan, na may takot sa Diyos. Mataas na pagkilala sa ating Panginoon. So before Job could lead his family, ano ang unang ginawa ni Job? He walked first with God Himself. So hindi mo pwedeng pangunahan ang pamilya mo kung ikaw mismo hindi nakikita yung pagkilala mo sa Panginoon. Yung paglakad mo kasama ang Panginoon. Kasi siya yung magiging guide mo. And habang ikaw ay nagiging guide ng mga anak mo, ang pattern na ginagamit mo, yung pattern ng Panginoon. Kung ang Panginoon perfect siya, there are no perfect father. Walang perfect na mga ama. Wala ding perfect na mga tinatawag ng mga magulang, na babae, o nanay. So, meron silang tinatawag na limitations, shortcomings, and of course, mga weaknesses. Lahat naman tayo may mga weaknesses. But makita natin dito, fathers cannot give what they do not possess. Hindi mo pwedeng ibigay kung ano yung wala sa iyo. Ulit kahapon ang preaching, napakaganda kasi pinakita po niya doon yung truth to life ng kanyang buhay nung siya ay wala pa sa Diyos. Invento niya from school days, kumbaga lahat ng mga vices nangyayari sa buhay niya. Hindi siya nahihiyang kinwento niya. Kasi yun ang realidad ng buhay niya. Sa paaralan, dadala siya ng alak, inilalagay sa kama. Lahat ng mga bisyo, doon niya kinakahiya. Kasi yun ang totoong buhay niya eh. So tinitignan niya, paano niya mababago ang buhay niya in spite of the fact na gano'n ang kanyang kalalagayan. On your own, talagang hindi mo mababago yung buhay. Pero kung ano pong nagpabago sa kanya, salita ng Diyos. Nagdatel po siya sa isang pagtitipon. And from there, niyaya pala siya. Tapos nakapakinig ng Word of God. At nung siya nakapakinig ng Word of God, at nakita niya yung kanyang sarili kung sino siya sa harapan ng Panginoon. Magulo yung buhay niya, lahat kaaway niya, mga kapatid niya kaaway niya yung komunidad, kaaway niya yung mga magulang, gitsalad, kaaway niya ang sarili niya, kaaway niya ang Diyos. Pero nagkaroon ng encounter sa Panginoon. Kaya sa binago. Kaya mula doon siya binago, eto na ako ngayon, sabi. So hindi yung dahilan dahil in-invite ako ng yung mga pastor so that they will see me, they will see you, and I will see you, sabi niya, kundi nais kong ipakita sa inyo yung buhay na patotoo na ginawa ng Panginoon sa buhay ko. The same is true, si Job, hindi niya nabanggit dito na napakasama niya, pero ang pinapakilala ng Biblia kay Job, siya ay perfect and upright. So bago niya inilid, i-deny ng kanyang mga pamilya sa tamang direksyon, siya ang una-una, siya yung nauna na sumunod doon sa kalooban ng Panginoon. So ang bawat pamilya sa tahanan, lalo na mga tinatawag na overall in charge sa pamilya, ang tatay. Kasi siya ang kausap ng Panginoon. Kaya kailangan po mga tatay, meron siya ng number 1 na takot sa Panginoon. So that you can lead, you can guide, you can care for your family. Because ang pattern na dala mo ang Panginoon, ang buhay ng ating Panginoon. This is what Job did. So, ano ang application po nito? Children may not always follow what father says. They often follow what fathers do. Hindi lahat na sinasabi ng mga ama sa tahanan, sinusunod ng mga anak. Madalas, ang ginagawa po nila, yung mga ginagawa ng ama. Di ba? Kung anong ginagawa ng ama, ginagawa ng mga anak.
Kaya makikita mo ang pagsunod ng isang anak base dun sa ginagawa ng mga magulang. Kaya kung halimbawa, yung mga drug addict siya, siyempre, yung children, gano'n din magiging buhay na later on. Pero kung may ama, may takot sa Diyos, ang mga anak, susundan nila kung anong ginagawa ng ama. Kaya during the dedication, no, ginagawa natin, meron ba kayong goal sa inyong anak nito, paglaki niya, na mayroon siyang tahanan para sa kanyang spiritual na buhay? Dapat meron po. So hindi lang yung nandun talaga tapos dedicate and afterwards wala. Kailangan maliwanag sa mag-asawa na paglaki ng batang ito, balang araw, meron siyang tahanan para sa kanyang spiritual na buhay. Doon sa kakain sa spiritual. Kahanan po nila sa bahay, yun ang pagkain niya para sa kanyang physical. So kasama po doon sa dedication po yun, yung parent-child dedication, that the father and the mother should have their mga goal para sa kanilang anak na balang araw paglaki niya. Ay meron tayong Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, so that when he is old, when he grow up, he will not depart from it. Kasi meron siyang pundasyon na naging, kumaga, pattern ng isang ama. Amen? Yan ang ama, sila yung naging modelo sa tahanan. Doon hindi na, minsan, may mga pamilya na later na lang maliligtas ang ama. Mauuna minsan yung asawa, kaya nauuna yung mga anak. Pero minsan naman, may nauuna yung father. Pero hindi all the time father ang nauuna. Kasi hindi naman pare-pareha sa mga testimony ng mga Kristiyano. Minsan mga anak ang nauna. Iba naman, mga magulang nauna. Pero nakakalungkot. Hanggang kamatayan, hindi naligtas ang ama, yun ang nakakatakot. Diba? Kaya buhay pa ang mga pamilya, father and mother and all the children, dapat meron silang pagkakilala sa salita ng Diyos at sa Panginoon. Kasi sino magiging tungtungan mo sa buhay mo? Kaya wala po ang Panginoon, walang magagawa ang sinuman. Yung sabi ng Bible, without me, you can do nothing. Right? Gaano mang kayaman ng isang pamilya, tignan niyo si Job, napakayaman yan during his time, di ba? Pero meron siyang takot sa Panginoon. Pero alam niyo, na-test yung pananampalataya ni Job. Sipin mo lahat ng kanyang mga anak, naubos yun. Pamilya niya. Kaya later on, dahil yung integridad ni Job sa Panginoon, di nagbago. Sabi niya, naked I came from my mother's womb, naked I come back to God. Sabi niya gano'n. So yung kanyang integridad, hindi po binago ng sitwasyon. Kahit na si kinurse ng kanyang wife, sabi niya, curse God and die. Pero si Job nanindigan pa rin sa kanyang buhay. Hindi niya sinumpa ang Diyos kahit na siya nilagyan ng mga tinatawag na bukol-bukol from head to toe. No? Pero dahil alam niya yung Diyos na kanyang sinasamba ay totoong Diyos. Eh, in the latter part ng buhay ni Job, lalong pinagpala si Job. Pinalitan ng Panginoon ang kanyang mga pamilya, ang kanyang mga anak, at yung kanyang yaman, nagdoble-doble pa, multiple pa. Dati, gano'n lang po, pero when God continue bless Job, kaya siya inatala sa Biblia, isang perfect and upright man. No? Pangalawa, makikita natin dito na katangian itong father na ito, not only a godly father who walks with God, pangalawa, a godly father who cares for his children's spiritual lives. So, kailangan hindi lang puro trabaho din ng mga magulang natin, ng mga tatay at nanay. Kailangan i-consider mo rin naman yung spiritual aspect ng buhay. Pero po kasing pamilya, masyadong focus sa trabaho. Yung kanilang inatupag, puro lang pang-physical. So they have no time when it comes to spiritual aspect ng buhay. So kapag ang isang ama, wala po siyang concern dun sa spiritualidad, definitely wala din siyang magiging concern sa spiritualidad ng aspeto ng buhay ng kanyang pamilya, kanyang asawa at sa kanyang mga anak. So, una, magsisimula sa kanya po yan. Kaya kahapon, yung tema po sa revival, rekindle for faithful service. Ang ibig sabihin, you have already a light in you. When God gives you light, kailangan lang maintain that light. Huwag pabayaan ito'y mamatay. Kaya sa tahanan, kapag kapatay ang liwanag, walang makikitang
kaliwanagan. Walang direksyon ang pamilya. Yeah, in the life of Job, let's go back in verse number 5. Sabi niya, "And it was so when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, It may be that my sons have sinned, and cursed God in their hearts. Thus did Job continually." So patuloy niyang ginagawa ni Job yun, na pinapanalangin niya ang kanyang mga anak, dinededicate niya ang kanyang mga anak sa ating Panginoon. Kasi ang mga anak, hindi naman din perfect yan. Nagkakasala din. Meron ding limitasyon at kahinaan ang mga children. Kahit na sabihin natin, Kristiyano man ang magulang. Pero ang kagandahan po doon, meron kang tinatawag na weapons, ipinapanalangin mo. Bago sila umalis, pag-alis sila, pag-uwi nila, hinahabilin natin sila sa ating Panginoon. Yan ang ginagawa ng isang makadiyos na ama. Meron siyang pagmamalasakit sa spiritual aspect ng kanyang mga children. So Job understood that his children needed God's grace and protection. Kailangan po nila yung biyaya at protection ng Panginoon bago man sila lumabas sa kanilang mga tahanan. Yung mga mag-aaral, di ba? Siyempre, hindi mo alam yung mangyari after nilang makalabas sa tahanan. Either sa daan, sa school premises, sa room, o kusan mang lugar na hindi mo pwedeng maiwasan. Kaya pinapanalangin natin. Hindi lang ang ating mga anak, yung mga asawa natin, pamilya natin, ipinapanalangin because they needed grace and protection. Kailangan nila yung hedges of protection once sila ay lumabas sa loob ng tahanan. At pag uwi nila, ganun din po. So Job, he took responsibility to intercede for them before God. Kaya siya ay nananalangin sa Diyos para sa kaniyang pamilya. So isa po sa trabaho ng isang godly father na mayroong malasakit sa kanyang mga anak, nananalangin po siya. Ako, nananalangin din ako before and after going out sa tahanan, bago umalis sa trabaho, ganun din, habang nasa kalsada, nananalangin. Kasi anything can happen. Hindi mo alam ang mangyayari, di ba? Minsan nga, di ba, paglabas ng tahanan, hindi na umuwi dahil sa aksidente. Ganoon, paglabas ng trabaho, hindi na nakauwi dahil namatay dahil aksidente. So anything can be happen paglabas natin sa ating mga trabaho, sa ating mga tahanan. So importante po, hindi nawawala yung panalangin. Kasi ang panalangin ito po ang magbibigay ng protection sa ating bawat isa sa atin. So Job regularly offered sacrifices ayon sa verse 5 dito. He offered burnt offerings according to the number of them all. Kung 10 sila, ganun po ang ginagawa ni Job. Si Job, napakayaman po niya, no? Kung halimbawa, may kondisyon ng pag-o-offer na yan. Kung wala kang ganun kayaman, paano naman yung halimbawa, 13 yung anak mo, hanggang 10 lang na may yung offer mo, o yung 3, magsasacrifice. Siguro gawin mo yung mga masamang yung nagbibigay ng problema sa inyo yung 3 na yan, karon. Kung ganun po sana. Pero hindi ganun eh. Ibinigay ng Panginoon, diba, yung 3 anak mo. Alin ba yan? Pero hindi po ganun ang disenyo ng Panginoon. Lahat sila, all them all, sabi nga ng talata, according to the number of them all, sabi ng talata. So, maliwanag po dito, naintindihan ni Job yung kanyang responsibilidad na kailangan po niyang makipag-intercede sa Panginoon on the behalf ng kanyang family. The application of this, one of the greatest gifts of a father can give to his children is faithful prayer. Amen. Kayamanan po yun. Yung mabigyan mo ng pera yung anak mo sa lahat ng gusto niya. Pero yung prayer, mas matimbang po yung prayer, di ba? Yung prayer, mas matimbang po kaysa sa pera. Yung pera, nawawala yun. Pero yung prayer, yan ang magpo-protect sa anak natin. Sa atin din, bilang mga magulang, ano po? So yun po ang nakita natin dito na isang magulang na makadiyos, meron po siyang pagmamalasakit
sa spiritual aspect ng buhay ng kanyang mga anak. Kaya kayo po na nakikinig to online, if you do not have care, kumbaga fear sa ating Panginoon, hindi niyo po pwedeng mag-lead, mag-guide ang mga children. Anong magiging guide ninyo na susundan kundi po ang salita ng Diyos? Amen? Ang Word of God, ito po yung guide natin. Ito yung compass natin. Ito yung map natin. Kaya sabi ng Bible, Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And sabi po rito sa Job, verse 1, in verse 20, verse 22, 20 to 22. Ang pangatlo, ay God the Father remains faithful through trials. Alam nyo, nasusubok din po ang mga ama ng tahanan. Kapag nalaw ng Panginoon na dumating yung mga tinatawag na test sa buhay, dito mo makikita kung gaano katapat ang isang ama ng tahanan. Si Job, ang sabi ng 20, then Job arose and rent his mantle. So ito, after na po yung mga pangyayari. Dito po, no? Ang sabi dito sa verse 20, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped and said, ito yung kinuto kanina, and said, naked came I out of my mother's womb, naked shall I return hither. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Grabe ang ugali ni Job, di ba? Gaano siya katapat dito. Kasi yung nangyari po dito, if you want to see the situation na nangyari in verse number 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also among them. And the Lord said unto Satan, where art thou? Then Satan answered the Lord and said, from going out, and from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and feareth evil? Then said Satan, answered the Lord and said, that fear God for not? Hast thou not made an hedge about him and about his house, about all that he had on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thy hand now, and touch all that he had, and he will curse thee to thy face. Sabi po ni Satan sa ating Panginoon, sa Diyos, and the Lord said unto Satan, behold, all that he had is in thy power, only upon himself put not forth thy head. So Satan went forth from the presence of the Lord. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their elder brother's house. And there came a messenger unto Job, and said, the oxen were flowing, and the asses feeding beside them. And the Sabians fell upon them and took them away. They have slain the servants with the heads of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. Ako lang natitirang nakatakas para ipaalam ko sa iyo ito, sabi niya. When he was yet speaking, there came also another and said, the fire of God is fallen from heaven, and had burned up the sheep and the servants and consumed them, and I am escaped alone to tell thee. So the same situation. When he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans made out 3 bands, and fell upon the camels, and have carried them away, and slain the servants with the heads of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house, and behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are all dead, and only I am escaped alone to tell thee. Dito po ginawa ni Job. He rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, worship. Sinabi niya, dito niya sinabi, ako'y hubad na galing aking manggulang, sabi niya, ako'y hubad na babalik sa Diyos. So, ganun po yung kanyang integridad. So, he was a godly father who remains faithful through trials. Kahit na matindi po yung pinagsubukan ni Job, so ano ba yung nawala kay Job? Bakit siya ganun po katapat? Job lost his possessions. Iba, nasunog, tapos, kumbaga, yung iba, ninakaw. And his children, nangamatay yung kanyang mga anak. And his health.
yet he remained faithful to God. His faith did not depend on circumstances. Yung kanyang pananampalataya, hindi to nakabase doon sa sitwasyon, mahirap man. Nakakalungkot yung kanyang asawa. Praise God and that. Dapat ka-partner niya yung kanyang asawa, di ba? Pero sinabi ng kanyang Mrs. Praise God and that. Ano yung application nito, mga batid? Children need fathers who trust them. Not only in good times, but also in difficult times. Kailangan po ng mga anak, ang isang ama, hindi lang po kapag ka masagana, may trabaho, may pera, malabas kayo. What about kapag ka may sakit ang ama natin? Ang head ng family. Kinakailangan, ngayon pa lang, paghandaan nyo na yung kanilang natawag na dito, sinasabi ni Pastor Gala, yung kanilang medical insurance, yan. So, kayo mga children, no? Si Cassie, no? Malakas pa si daddy, malakas pa si mami. There will be a time na sila, pagka sila ay tumanda, no? Kinakailangan iyahanda na sila. Pero malayo pa yun. Pero darating doon. So, a godly father again remains faithful through trials. Hindi sasabihin ng daddy, may niraramdaman siya. Pinapakita ni daddy, kahit may sakit, malakas siya. Kasi ganun po yung nature ng daddy. Although may mga daddy na berat, pero pag daddy na berat dito, kapag may sakit, gusto ko royal at saka sky grapes. Konting lambing ng asawa, o sige, gagawa kita ng chicken soup. Chicken soup. Okay, ang point number 4 natin, bilang ating panghuli, a godly father leaves a lasting legacy. Ano ba ang iiwan nating legasiya sa ating mga anak? Dito po sa Proverbs 20 verse 7, doon sa Job story, ito po ay nagtuloy-tuloy. Siya ay nakapag-start ng maraming believers of 1,000 years after yung kanyang legasiya, hindi yung wealth, hindi yung success. Ano yung legasiya niya? Yung kanyang katapatan sa Diyos. Kaya kahit mayaman ka, magandang trabaho, no? Magandang kinikita mo, pero kapag pa wala tayong faithfulness sa Diyos, mawawala lang po sa iyo. Kaya ang legacy na pwede natin iiwan sa ating mga anak araw-araw, yung katapatan natin sa Diyos. Kaya si Job, at hindi man ang kanyang pinagdaanan sa buhay, but he remained faithful to God. So yun po ang dapat ipamana natin sa anak natin. Hindi yung lupa na to para sa iyo, yung sasakyan na ito para sa iyo, yung business na ito para sa bunso. Isang ganun po yung mga mayayaman, di ba? Sana all. Pero ang pinaka-legacy na dapat iiwan natin na kayamanan, alam nyo, yung katapatan. Kasi yung pera mawawala. No? Yung yaman mawawala. Pero yung pananatili natin matapat sa Diyos, kapalitan pa ng Panginoon, masigit pa yung kayamanan na iyan. Mawawala yan eh. Pero yung katapatan mo sa Panginoon, kapalitan ng Panginoon. So a godly father leaves lasting legacy. Yung sabi ng Proverbs 20 verse 7, the just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. Pagka ang sama, lumalakad sa kanyang integridad, ang kanyang mga anak, sila'y pinagpapala. Amen. The greatest inheritance a father can leave is a godly example. Pinakadakilang kayamanan na pwede lang iiwan ng isang magulang na lalaki o babae, kanyang mga anak, yung pagiging maka-Diyos na halimbawa. Godly example. Kaya ang ating conclusion, a father worth following is a father, number 1, who walks with God. A father worth following is a father who prays for his children. Isang magulang, isang ama na lumalakad na kasama ang Diyos. Isang ama na nanalangin para sa kanyang mga anak. At isang ama na nanatiling matapat sa panahon po ng mga kapagsubukan in trials. Who remains faithful in trials. And then ang panghuli, a father who lives
a godly legacy. So kahit na wala kang ipapamana sa kanila, mas maganda po yung makadiyos na legacy. Kasi doon po katatatakan ng tao. Itong tao nito, kahit na ganito lang, pero yung kanilang pag-uugali, napaka-respectable na pamilya nito. Kahit na mayaman ka, kung walang respeto, yun ang tatatak sa tao. Kaya kapag ka dumating yung kamatayan, baka walang magbibisita sa'yo. That's reality. Diba sabi nila, pag marami daw nakikipagbiging, mabuti yung taong siya'y buhay. Pero kapag ka masama, bagay natin din. Kakaunti yung nakipagbibing. Ang ibig sabihin po nun, hindi maganda ang ugali niya nung siya'y buhay. Problema siya sa pamilya, problema sa lipunan, kaya bagay niya, sabi ng maraming tao. Pero sana po, sa ating bilang mga Kristiyano, hindi po makita yung galabatos, yung paglakad, yung panalangin, yung katapatan, at yung makadiyos na legasiya ang ating iiwan sa ating mga pamilya. So the challenge, mga amam, our influence is greater than our realize. Yung influence po natin ay mas malaki pa doon sa ating mga iniisip, mga pinaplano. Tayo lumakad sa Diyos, ng ating pamilya at sa darating pang mga generasyon, sila ipagpapalain ng Panginoon. So huwag nating putulin yung chain na yon. Kailangan tuloy-tuloy po yun sa next generation. Ano ba yung magiging apo ni Alex mula sa mga lolo niya, sa mga magulang niya, sa kanya, at doon sa kanyang magiging anak at magiging apo later on. That chain should not be cut. Kailangan tuloy-tuloy po. Amen? So may God continue to bless us, no? Mga ama. So tayo po yung lahat ay tumayo at manalangin po tayo bilang pangwakas. Let's pray. Panginoon Diyos, salamat po muli for giving us this message, Lord, na may kinalaman po isang word-following Father. Hindi man po kami mga perfecto, mga ama ng tahanan, Panginoon. Ngunit salamat, meron po kayong itinala sa inyong aklat na halimbawa sa buhay po ni Job, Panginoon Diyos. Ang dami po at napakatindi po yung pinagdaanan niya sa kanyang buhay. Ngunit ang kayamanan na hindi kailanman makakalimutan sa kanyang buhay. The legacy of faithfulness, the legacy of being a godly father, Panginoon. Ito po ang tumatak sa buhay nito. Panginoon, ngayon po, meron po kami mga tatay nito, mga tatay po, mga ama, na naman-tune in online, Lord. Alaman po ang mga pinagdadaanan po nila sa kanilang buhay. We pray for each father, O God, in our family, Lord, sa mga tahanan. May you continue guide them, Lord. Ilagay po sa kanilang puso isipan na mga ama, Panginoon Diyos, sila po ang mga haligi ng tahanan na kinakausap mo. They are the overall in charge in their family. The responsibility lies in their hands, O God. Kaya aming dalangin, Lord, dalisayin niyo po ang pusong isipan ng mga ama sa tahanan. And even in the times of trials and testing, Lord, in the time ng mga discouragement, Lord, sa mga panahon ng kawalan, sa panahon po ng mga karamdaman, Panginoon Diyos, kami po itinataas ang lahat ng naman ng tahanan, Panginoon. Yakapin niyo po sila. Gawin niyo po silang mabuting ehemplo sa kanilang mga pamilya, Panginoon Diyos. Lalo din po dito po sa pamilya po ng Christ-centered, Panginoon Diyos, na gawin niyo po godly Father at yung lingkod sa pangunguna sa gawain po ng Christ-centered. As well sa aming mga family, Lord, sa bawat tahanan, Panginoon Diyos, may mga ama ng tahanan. Bless them, Lord, sa kanilang buhay as they lead their children, Lord. Hanggang dumating kayo, makita niyo po ang mga legasyang ito ay mananapil sa aming pusong isipan. Bless niyo rin po ang aming pangwakas, ganyan din po ang aming mga kaloob. Gamitin niyo po ito para sa iyong gawain. This building the Church of Christ Center. Ito pong lahat ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.
Yun, daw niya. Alam mo. Nakatali.